Magandang araw, Grade 5, St. Joseph. Welcome sa ating lesson sa Araling Panlipunan ng 5. Tara na at umpisahan na natin ang ating aralin. Una nating pag-uusapan or aaralin ay ang tugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. 333 years, 330 taong nanatili ang mga Pilipino sa kamay ng mga Espanyol. So, sinakop nila tayo or sa kamay nila ang Pilipinas at Pilipino sa loob ng 333 years. Karamihan sa mga katutubo ay nanatiling tahimik at sunod-sunuran sa mga dayuhan dahil takot sila or dahil sa takot na kanilang nararamdaman. Pag-usapan natin ang tugon sa kolonyalismo. Gaya ng sinabi ko kanina, nanahimik at nagtiis na lamang ang mga Pilipino. Halos karamihan sa mga katutubo ay nanatiling tahimik. Tinanggap na kasi nila na ang mga Espanyol ang nasa kapangyarihan at wala rin naman na silang magagawa kung hindi manahimik na lamang. Alam nila sa kanilang pananahimik ay katumbas ng kanilang buhay at ng pamilya. At syempre, alam nyo naman 'di ba ang mga Pilipino, likas na matiisin at sanay sa hirap ang mga katutubo. Mas pinili nilang manahimik at sumunod sa patakarang Espanyol para na rin sa kanilang kaligtasan. May mga Pilipino din na tumakas at namundok. So, mayroon din namang mga katutubong nagpumiglas at umayaw sa mga patakaran na nagpahirap sa kanila. Siyempre nga naman, sino ba naman ang mas nanaisin na mapahirapan or masaktan? Diba? Kung kaya, marami ring mga katutubo na mas piniling takasan ang mga pagpapahirap ng mga dayuhan. So, sila ay namuhay sa bundok at naging kalaban ng pamahalaan at tinawag sila na mga tulisan. Mas ginusto nilang tumakas at mamundok kaysa maging bulag at syempre sunod-sunuran sa mga dayuhan. Namuhay sila ng tahimik sa kabundukan at syempre malayo at mahihirapang marating ng mga sundalong Espanyol. Siyempre, meron ding mga Pilipino na nakipagsabwatan sa mga dayuhan. Pansariling kapakanan ang pilit na isinalba kahit ng kapalit nito ay ang kaligtasan ng kapwa Pilipino. Sila ang binansagang mga mersenaryong katutubo or mga taksil sa bayan. Yan. So, mga katutubo na kung tawagin ay mga balimbing o taksil. Ipinagpapalit ang dangal para sa pansariling kapakanan. So, tinatawag din natin itong selfish. Pero noon, tawag sa kanila ay mga mersenaryo, no? Or taksil, balimbing. Meron din namang yumakap sa kapangyarihan ng mga dayuhan. Nagpasailalim ng tuluyan sa kapangyarihan ng mga dayuhan. Ang kanilang yaman o kabuhayan ang pinoproteksyonan. Nagsawalang kibo at nagbingi-bingihan sa hiling na suportang salapi or pera ng kapwa Pilipino para matustusan ang pangangailangan ng kanilang samahang nagsasagawa ng pag-aalsa. Simulat sa kasi mayroon ng mga katutubo na ang iniisip ay kung ano ang meron sila. Ang mahalaga sa kanila ay katahimikan sa buhay at kung paano maproteksyonan ang kabuhayan. Si Lapu-Lapu, kung natatandaan ninyo, no, siya ang hari ng Mactan. Binansagang kauna-unahang bayaning Pilipino. Bakit? Dahil mas pinili niyang talikuran ang mga dayuhan kaysa tanggapin o di kaya ay makipagkaibigan, no? So, kaysa tanggapin niya
yung alok na pakikipagkaibigan. Kahit na siya ay labanan or patayin, nakipaglaban siya, no? So, pinaglaban niya yung kanyang karapatan. Mayroon din namang sumunod sa kanyang mga yapak na hindi rin nagsawalang kibo sa kalupitan ng mga Espanyol. Sila yung mga magigiting na Pilipino na nagmula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. So, may mga katutubo na mula sa iba't ibang rehiyon at sektor ng lipunan, mga pangkat na lumaban at nag-alsa na binubuo ng mga magsasaka, mangangalakal at profesional. May mga kababaihan din na sumapi at hindi naging hadlang ang kanilang kasarian. So, syempre sa paglipas ng panahon, hindi rin naman maikakaila na mayroon ding magandang nangyari sa ating bansa. Syempre, lalo na sa kabuhayan ng mga iilang mga Pilipino, nagkaroon ng magandang pagkakataon at syempre pagnanasa na makapag-aral ang mga kabataang nabibilang sa panggitnang uri o yung tinatawag na middle class. So, mga kabataang nakapag-aral sa kolehiyo sa Pilipinas man o sa Espanya. Sila ay tinatawag na mga ilustrado o mga naliwanagan ang pag-iisip. So, ang taglay na dunong bunga ng edukasyon ang nagmulat sa kanila sa tunay na kalagayan at nagaganap sa bansa. Hindi nila hinayaan na manatiling sunod-sunuran na lamang ang mga Pilipino. Kailangan ng gisingin ang manhid na pakiramdam ng mga katutubo. So ginamit nila ang karunungang taglay, bunga ng edukasyong mayroon sila. Lakas ng panulat ang tugon ng mga ilustrado. So ito nga, no, ginamit nila ang lakas ng panulat. Ang mga kabataang nakapag-aral ay gumamit ng lakas ng panulat para isiwalat sa kalupitan ng pamahalaang Espanyol. So sila ay gumagawa ng aklat and then inilalagay nila doon yung mga kalupitan ng mga Espanyol para mabasa ng mga kapwa Pilipino ang mga pinagkagawa sa kanila ng mga Espanyol na mali. So, nagsilbi silang tanglaw na nagsumikap na magbigyan ng liwanag ang kapwa at gabayan ang nasa kadiliman. Hindi nila idinaan sa dahas, kundi sa malumanay na paraan. Sa pagsulat ng pahayagan at aklat, doon nila idinaan ang tugon sa mga Espanyol. Yan. So, si pambansang bayani na si Jose Rizal ay isa sa mga ilustrado. Ilustrado siya ha. At sumulat siya ng No Limitang Ere at El Filibusterismo. So, ano ba ang meron dito? So, layunin nito na tuligsain ang pamahalaang Espanyol at maging ang mga palalong praile. At saka para gisingin ang damdaming manhid at upang sumibol ang diwang makabansa ng mga Pilipino. Walang armas na hawak, walang dugo na pumatak, kalayaan ang isinisigaw. Atin namang pag-usapan ang mga Pilipinong nagtanggol sa bansa laban sa mga Espanyol. Una ay nagkaroon ng kasunduan noon sina Lacandula at saka si Legazpi. So ang kasunduan nila, hindi magbabayad ng buwis yung mga angkan ni Lacandula. Pero hindi ito napad ni Guido de Labezares. Siya kasi ang gobernador general na pumalit kay Legazpi. So ang ginawa ni Lacandula, nag-alsa siya at syempre kasama ng kanyang mga kaanak laban sa pamahalaang kolonyal noong 1574. So sa huli, ibinalik sa kanila ang kanilang karapatan.
Siyempre, nag-alsang muli si Magat Salamat, anak nila Kandula, upang ipaglaban muli ang kalayaan sa mga Espanyol. So, siya ay nagtatag ng lihim, no, yung secret na samahan, secret group, at hinikayat niya, in-encourage niya yung mga iba't ibang leader mula sa iba't ibang panig ng gitnang Luzon, sa Central Luzon, Cuyo at Borneo. Pero, nalaman nila na tuklasan ng mga Espanyol ang lihim nilang samahan at sila ay dinakip at binitay. Noong taong 1649 naman, no, ipinag-utos ng mga Espanyol na magpadala ng mga pulista na taga-Samar sa Cavite upang gumawa ng mga barko. Pero tinutulan ng mga taga-Samar yon. So sa pamumuno ni Juan Ponce Sumuroy, lumaban sila sa mga Espanyol. So sinunog nila yung mga simbahan at namundok bilang rebelde. Nagwakas lamang yung pag-aalsa ng mamatay na si Sumuroy ng ilang kasamahan niyang nagtraidor sa kanilang simulain. So siya ay trinaydor. Ito naman, pinangunahan naman nito ni Francisco Maniago. So siya ay taga Mexico, Pampanga. Ang pag-aalsa sa Lingayen at Pampanga. Sumiklab ang pag-aalsang ito dahil sa mga pagpapahirap ng mga Espanyol sa mga Pilipino tulad ng pagpapatupad ng polo serbisyo, tapos yung bandala at sa pinitang paggawa. Nagkasundo ang grupo ni Maniago at mga Espanyol, so pinangakuan sila na tatanggap sila ng malaking halaga at hinayaan silang gumawa sa kanilang mga bukid. Ito naman. So, ito naman ang Pilipino na pinamunuan ni Francisco Dagohoy. Siya ang itinuturing na pinakamahabang pag-aalsang isinagawa ng mga hindi Muslim. So, nagsimula ang pag-aalsa ni Dagohoy sa isang personal na hinanakit laban doon sa mga pari na tumangging basbasan ang bangkay ng kanyang kapatid na si Sagani na namatay sa pakikipagduelo. So, lumaban siya sa mga Espanyol at nahinto lamang ito nang siya ay tumanda na at namatay. So, eto naman si Diego Silang at saka si Gabriela Silang. Nagsimula ang pagre-rebelde ni Diego Silang nang dahil sa mabibigat na pagpataw ng buwis, pagsikil sa kalayaan at pag-aabuso ng alkalde mayor. Nagalsa si Diego Silang kasama ang kanyang pangkat sa pamahalaang Espanyol noong 1762. Itinatag din niya ang Malayang Ilocania, kung saan ang lungsod ng Bigan ang kabisera. So may 5 buwan ding nahawakan ng pangkat ni Silang ang Bigan. Pinatay si Silang ng matalik niyang kaibigang si Miguel Vicos. So pinatay siya ng best friend niya. Nung mamatay na si Diego Silang, ipinagpatuloy ng asawa niyang si Gabriela Silang ang kanyang sinimulang pakikipaglaban. Siya ang tinagurian na Joan of Arc ng Ilocos dahil sa mga tagumpay na kanyang pinamunuan. Mismong mga Pilipino mula sa Pampanga rin naman ang kalaban ng pangkat ni Gabriela. Nagtapos lamang ang revolusyon pagkaraan ng 4 na buwan. So, nahuli at binitay si Gabriela. Ito naman si Apolinario de la Cruz. Tinanggihan siya ng mga Dominikano sa pagnanais niyang maging pari kasi isa siyang katutubo o Indio. Si Apolinario de la Cruz ay kilala sa bansag na Hermano Pule na tubong Lukban. So siya ay taga Lukban, Quezon. Noong 1840, itinatag niya ang Contradia de San Jose, isang samahang pagkapatiran na tumanggap ng mga kasaping Maralita. Tandaan natin, mahalaga na malaman natin ang mga pangyayaring pagtatanggol noon laban sa pananakop ng mga Espanyol. Dahil malaki ang kaugnayan nito sa kasalukuyang panahon, partikular na sa aspeto ng kultura, paniniwala o relihiyon, ekonomiya at politika.
Tandaan din natin ang mga unang Pilipino na nagtanggol sa bansa ay tinuturing din na bayani dahil sa kanilang naiambag sa pagkamit ng kalayaan ng Pilipinas. Isa puso ang mga kabayanihang ginawa nila sa ating bansa. Tandaan din natin na ang bawat Pilipino ay may kakayahang ipaglaban ang karapatan at kalayaan sa tamang paraan, hindi lamang sa dahas na kukuha ang ating pinaglalaban. Bukas na ang puso't isipan ng mga Pilipino na mas epektibo ang iba't ibang paraan sa pagsusulong ng karapatan. Tandaan lamang na sa pagtatanggol sa bawat karapatan ay laging may kaakibat na responsibilidad. Pag-usapan naman natin ang mga pagbabagong kultural sa panahon ng Espanyol. Ang disenyo ng mga tirahan ng mga Pilipino ay kadalasan gawa sa likas na materyales tulad ng kawayan, buho, kugon at ratan, na syempre angkop naman sa klima ng Pilipinas. Ang tirahang ito ay tinatawag na bahay kubo. Sa pagdating ng mga Espanyol, nagbago rin ang estruktura ng tirahan ng mga Pilipino. Ipinakilala ng mga Espanyol ang bahay na bato. Ito ay malaki at matibay. Gawa ang unang palapag nito sa bato at ang ikalawang palapag naman ay yari sa matigas na kahoy. Ang doktrina Kristiyana ang kauna-unahang aklat na nailimbag sa Pilipinas noong 1593. Ito naman ay isang aklat tungkol sa katisismo at mga dasal, at syempre isinalin nito sa wikang Tagalog. Sa pagpapangalan naman, batay naman ito sa kautusan ni Gobernador General Narciso Claveria Bautista. Binigyan ng apelidong Espanyol ang mga Pilipino tulad ng De la Cruz, De los Santos, Santiago at iba pa. Mayroong nakatalang mahigit na 61,000 na pagpipili ang apelido sa Katalogo Alfabetico de Apellidos. Yan lamang ang ating aralin sa Araling Panlipunan 5. Good luck! Thank you!